Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Indong. Meron akong saklaw sa karunungan. Maagang naging biyasa. Maagang ginampanan ng pagtulong sa kapwa. Katunayan na napatigil ako sa pag-aaral noon dahil naharap ako sa maraming subok. Tandang-tanda ko ang lahat. Huling taon ng dekada 90. 19 na taong gulang ako ng mga panahon na ito. May 3 kapatid ako na puro babae. At ang nagtataguyod sa amin ay ang nanay namin. Wala na si tatay ng mga panahon na ito. 14 na taong gulang pala ang mga ko nung namatay siya. Ako ang sumalo sa pagiging albularyo niya. Delikado, oo. Alam kong buhay ang nakasalalay dito. Magkamali ka ng proseso. Bawas oras sa buhay. Pero pag laging nasa tama ay mahaba ang buhay ng albularyo. Ang nangyari nga lang sa tatay ko, sadyang sobrang bait niya. Kaya yun, kinuha na rin ang buhay nito. Ganun talaga yung may misyon na may taas kong tawagin. Napadako ako noon sa Bato Barili. Taga Negros ako. Pero ito na nga. May lumapit sa akin na isang katulad ko at nakiusap na ako na lang umano ang lumutas sa problemang hindi niya malutas-lutas na mga panahon na yon. Sa bukid ng Barili, may 2 batang nawala. Ang isa dito ay nakauwi pero ang isa ay hindi na nakabalik pa. Pumayag ako pero sa isang kondisyon. Dapat ay sasama sa akin ang albularyong ito na pangalanan nating Trasmil. May edad na. Nasa 40 mahigit ang edad pero walang asawa. Sumang-ayon naman ito. Ayon kay Trasmil, bukas daw ay may susundo sa amin. Sabi ko ba naman papanong ang bilis yata? Ang sabi nito, inaasahan na daw niya na papayag ako. Kaya naman sinabihan niya ng pamilya noong nanghingi ng tulong na sunduin kami bukas ng umaga. Gihulngan ang lugar namin. May barko naman noon pero may sundo daw. Kaya ayon, mas maganda dahil dire-diretso. Kinabukasan ay biyahe kagad. Tama si Trasmil. May nakaatang na malaking bangkang di makina. Para bang mga sundalong isasabak sa matinding digmaan. Ganoon ko mailalarawan ang sitwasyon. Umaga nang umalis, tanghali nang dumating. Hindi naman liblib ang lugar na ito. May mga bahay, bukid nga lang. Nakikita kong ano ng Negros dahil nga may katayugan din ang lugar. Itong pamilya na may hinaing, yun ang nawala ng bata. Ang isa ay nakabalik kasi sa sariling pamilya. Nagsisimula akong magtanong kahit pa man alam ko na ang mga paunang siyasat ni Trasmil. Kailangan ko din ng sariling pagsisiyasat kako. Kasi nga may sarili akong opinyon. Ayon dito sa ina ng batang nawawala na pangalanan nating Nelly. Gabi daw yon. Tapos habang katabi ang anak ay para bang nananaginip ito. Biglang bumangon. Tinanong ni Nelly kung anong problema. Kung binabangungot ba. Ayon naman sa bata ay may sumasambit daw sa kanya sa labas ng bahay. Boses ito ng kanyang ama. Tugon ng ginang ay wala ang tatay ng bata noon. Nasa Cebu ito nagtatrabaho. Nananaginip lamang daw ito. Pero sinabi daw ng batang ito na pangalanan nating Tore. Naririnig niya hanggang sa mga oras na yun ang tinig ng kanyang ama. Napabangon na si Ginang Nelly. Tapos nakiramdam. Pero wala naman umano. Gaya ng nasabi ko sa iyo habang nasa bahay tayo, Indong. Yung bata lang ang nakakarinig. Tapos pagsapit ng madaling araw wala na ang bata sa tabi ng nanay niya. Ganun ba? Nasuri niyo na po ba yung lugar, Trasmil? Nasuri ko na. Engkanto ang lumabas sa pagsusuri ko. Pero magtataka ka kasi may mga bakas ng aswang. Naalala ko yung sabi sa akin ng tatay ko.
Sikot o uko ang may kakayanang magmanipula. Bukod yan sa aswang, ha? Samahan niyo na nga po ako kung saan banda mo siniyasat. Sabi ko doon. Yung bahay ay maliit lang. Karaniwang kubo. Payak na pamilya ang nakatira at ang ikinabubuhay ay ang pagbubukid. Yung asawa nito ay sa syudad nagtatrabaho bilang gwardya. Kasalukuyang naroroon ito sa mga oras na yon. Ang tumulong pala sa kanila ay ang may-ari ng lupain para makakuha ng magaling na albularyo. Dinala ako ni Trasmil sa lugar kung saan niya inalam kung ano ang nangyari. Hindi ito liblib. Mababang damo lang tapos may isang punong mangga doon na napakalaki. Lumapit kami. May presensya nga ng engkanto. Pero may naaamoy akong aswang. Iniisip ko talaga noon kung ano kaya ang kumuha. Nagsagawa naman ng tawa si Trasmil pero yun na nga. Hindi maayos ang naging resulta. Magaling na albularyo si Trasmil. Biyasa din ito pero hindi ko alam kung bakit nang hihingi ng tulong sa akin. Doon sa puno ng mangga, nagtawas ako. Lupa lang. Tapos nagsiga ng konti. Itong isang dakot ng lupa habang nasa kamay ko ay pinapausukan ko yon. Sabay-sabay sa harap. Isang uri ito ng pagtatawas na ginagawa kadalasan ng mga babaylan. Walang pumasok sa pangitain ko. Napakahirap nun. Sabi ko kay Trasmil dalhin niya ako dun sa isang bata na nakauwi. Dinala niya ako. Pero habang nangyayari ito ay nagtanong ako kung nasuri niya na ba yon. Tumangulang si Trasmil. Umiiyak ang bata at walang maayos na sagot. Mga 1 kilometro ang layo nito mula sa isang bahay. At yung lugar na yon, ito talaga masasabi kong liblib. Dahil malayo talaga sa ibang kabayan. Medyo may kalakihan ng bahay. Isang palapag na malapad. Nakausap ko yung abuelo. Wala na palang mga magulang ang batang ito. Iniwan ito ng tatay at namatay naman ang kanyang nanay. Babae ito at pangalanan nating Enen ng bata. Yung anak ni Nelly, lalaki naman yon. Tori ang ibigay nating pangalan. Nasa edad 6 na taong gulang itong si NN. Nasa biranda kami at nagtatanong ako. Nakayuko lang ang bata, tapos natatakot. Napatingin ako kay Trasmil. Tumango ito at ang sabi niya, ganun din daw yun nang magtanong siya. Sabi ko dito sa abuelang babae na pangalanan nating Lola Estuning, kung may mga nabanggit bang bata. Meron. May tumatawag sa kanya. Boses ng tatay niya wala naman na itong problema. Hindi ko talaga napansin ng lumabas Natagpuan niya doon sa banda sa may bukid ng Aluginsan. Napakaraming galos. Naririyan pa yung iba Nakikita niyo naman siguro. Napapatango ako. Ang layo ng narating ng bata. Sa may Aluginsan. Paano kaya nakarating ito doon? Muli akong tumingin kay Trasmil. Nagkibit balikat lamang ito. Hanggang sa may sinabi itong matanda na siyang nagpabuo ng tsansang malaman ko ang dahilan. Ayon dito ay may lumapit daw sa kanyang mag-asawa. May anak daw na may naririnig din na boses na katulad ng apo niya. Mabilis akong nagtanong kung saan banda ang bahay. Iyon doon sa may bandang unahan pa. Kahapon pa yun Sa pagkakaalam ko'y naghahanap ng albularyo, kaso wala namang albularyo dito na magaling. Ikaw ba dong, albularyo ka ba katulad nitong isa? Mabuti siguro ipuntahan ninyo. Sabi ko kaagad na albularyo ako. At walang ano-ano'y nagpaalam kami noon na pupuntahan namin. Malayo ang bahay. Kung liblib itong kinalola Estuning, liblib din itong narating namin noon. Maliit na bahay. Barong-barong lamang yun at nakikita ako ng paslit na walang salawal na nakabungad sa may pintuan. May babae din doon na nagsisiga. Mabilis kong naisip na nagsasagawa ng pangontra sa aswang. Pero yung pagsisiga para lang naman sa mga balbal yan
Paglapit ko dito sa babae, nagpakilala kaagad ako. Sinabi kong isa akong albularyo na nagnanais alamin kung anong nangyari dito sa lugar. Tumayo ang babae. Parang sing-edad lamang ito ng ate ko. May lalaki doon na buhat-buhat ng mga sinibak. Napahintuyin at nagtanong. Kaagad naman sinabi nitong babae sa asawa noon at tutulong daw kami. Itong anak naming isa gabi-gabing nananaginip. Tapos gigising na lang at sasabihin niya na may tumatawag daw sa kanya. Boses babae. Wika ng babae na pangalanan nating Myra. Sabi ko pupuslit kami doon. Tumango naman ito. At yung lalaking asawa na pangalanan nating Joe. Nagpasalamat at dumating daw kami. Sabi pa nito ay lumalabas daw siya sa gabi. Buhat nang may nangyari kasing pagkawala ng mga bata. At isa lang ang nakabalik nun. Inaalam niya dahil mukhang kaparehas talaga ng sintomas sa anak nila. Trasmil, dito ka po muna. Tanungin niyo po muna yung bata. Myra, sa'yo, Joe. Pupunta lang ako sa liblib. Mukhang dito aktibo ngayon yung balak mamiktima eh. Umalis kagad ako noon. Sa mga puntong ito, dapit hapon na. At ilang saglit na lang ay sasaklob na ang kadiliman. Wala pa naman akong dalang flashlight. Napapailing ako. Dapat pala nagbaon ako ng ilaw. Magkaganon pa man ay may pang-alternatibo. Gagawa na lamang ako ng sulo kung sakaling matagalan nun. Tsaka may sinag ng maliit na buwan nun. Makahoy pero hindi yung tipong gubat. Maliliit na kahoy lang kasi ito na ginagawang uling. May mga malalaki at mga mangga naman dito. Kasi simula ko pa lamang pumasok sa liblib nun. Nakaramdam kagad ako ng presensya ng aswang. Huminto ako. Hanggang sa may napapansin akong bata. Mabilis itong tumakbo. Sa unahan, palayo. Kagad kong hinabol ito. Sabi ko ito na. Yun ang salarin. Bata pala eh. Ang layo ng narating ko. Pababa na ito ng bundok pero ramdam ko pa rin ang presensya ng aswang. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkabigla ko noon. Dahil nakakita ko ng labi ng bata. Nilalangaw, nabubulok ang ilang parte. At talagang wasak ang katawan. Wala na itong isang kamay. Yung pangaubaba wala na rin. Itong damit na suot ng labi, yun ang damit ng nakita kong bata kanina. Sabi ko ano ito? Pagpaparamdam ba? Tinabunan ko ng mga dahon ng saging labi nun. Tapos bumalik. Gabi na nang makarating sa bahay nila Myra. Sinabi ko kagad ang nasilayan ko. May batang nabubulok na doon sa may pababa ng bundok. Dagdag ko, posibleng ito na yung isang batang nawawala na si Tore at anak yun ni Nelly. Inutusan ko si Trasmil na puntahan ng pamilyang may nawawalang bata. Mga isang oras ang nakalipas, bumalik yon. Gabi na at kita ko sa mukha na mag-asawa ang pagiging balisa. Nagtanong ako kung anong suot ng anak nila bago pa mawala. Pulang stripe na damit daw. Kung ganon, yun nga yung nakita ko doon. Ihanda niyo po yung sarili niyo kasi hindi talaga magandang nangyari sa kanya. Dito ay hinimatay si Nelly. Yung asawang gwardya ay nagwawala. Ito na yung mga sandaling nasilayan nilang labi nun. Nakakalunos talaga yon. Kawawang bata. Yung kanina, aparisyon na lang yung hinabol ko eh. Bukas kasi yung ikatlong mata ko kaya makakakita talaga ako ng mga ganon kapag ginusto nilang magpakita sa isang katulad ko. Kinuha ang labi. Hindi na kami sumama nang umuwi na mga yon. Nabulabog ang lugar. Kinausap ko si Trasmil at sabi ko, aswang at hindi engkanto. Alam kong ramdam niya ang presensya ng aswang sa lugar. Ultimong yung mga sandaling kinuha ng labi. Naroroon pa rin ang presensya nun. Sinabi ko din sa kanya yung aparisyon ng bata na ito yung nagturo kung nasaan ang labi niya.
Bandang 9:00, nabahalan ng gusto itong sina Myra at Joe. Sabi ko doon kami pupuslit. Titingnan ko kung may kakaibang mararanasan ng anak nila nitong gabing ito. Napakaraming bakas ng aswang eh. Wari ba dito sa lugar na ito namumugad yun? Halos lahat ata ng direksyon, maliban na lang sa may daanan na banda. Kasi nga parang hanggang doon lang ang teritoryo. May naalala ko noon. Ang sabi ng tatay ko, ang aswang daw na napakagaling manlinlang at kadalasan ng biktima ay mga bata ay mananawag. Napaghihinalaan itong engkanto dahil kahit sinong biyasa ay hindi madaling mapuksa ang ganito. Hindi daw talaga nagpapakita. Tinatawag lang ang isang biktima. Kung sa Bisaya pa, sampit. Itong si Trasmil ay damang-dama ko na ang kanyang orasyon. Pinuna ko ito dahil baka hindi dumalo ang aswang. Pero ayon sa kanya, puder lang naman daw yon. May lantay sa labas ng bahay. Parang biranda na ito nakaragtong lang ang sahig. Iisa lang ang silid doon. May sala, lantay, tapos sa gilid ng lantay abuhan. Wala silang matinong palikuran at kumukuha sila ng tubig sa unahan nun. May bukal daw, patungo sa gubat. Habang nakatambay kami sa may lantay ay walang usap-usap. Maya't maya ang pagsipat ko noon sa batang anak nila Joe at Myra. Nasa sala lamang sila natutulog. Hanggang sa bumangon itong si Joe at sinabing nakalimutan niya palang mag-igib ng tubig. Mag-igib muna daw siya noon. Sabi ko naman gabing-gabi na, tapos may aswang na gumagala. Hindi ba siya natatakot? Wika naman ni Joe ay bata daw ang balak kunin ng mga yon. Yun na din alibatay sa narinig niya sa mga tao. Kung sakaling magpakita sa kanya ang nilalang, makikipagpatayan daw siya noon para na rin makatulong. Sabi ko, naloloko ba tong taong to? Kung kami nga na albularyo, ingat na ingat siya pa kaya. Pero naging mapilit yon. Walang magagamit umanong tubig kinabukasan. May bisita pa umano sila. Huwag umanong mag-alala dahil malapit lang naman ang pag-iigiban niya. Dito ay sinabi ni Trasmil na hayaan. Nasanay naman sa bukid itong si Joe. Natural na patapang. Tumango ako noon. Pero nakaramdam ako na parang may mali. Kanina kasi makikitang aligagay tapos ngayon ang tapang na. Bit-bit noon ang 2 lumang container at sanga. Itong sanga ay kawayang inilalagay sa balikat habang may karga. Matagal na karating ni Joe. Mag-iisang oras na lang mahigit wala pa rin. Gising pa si Myra. Nagtanong ako kung mahina ba ang bukal na sinasabi nila. Ay naman dito kay Myra, minsan mahina, minsan malakas. Pero may pagkakataon ding walang tubod. Lalo na sa panahong yun ay tag-init pa. Baka doon naman sa kabilang bukal sa pinakababa si Joe nagtungo. Hanggang sa inantok na ako. Mag-aalas 11 na noon. Kaya naman humiga ako sa may lantay. Sabi ko kay Trasmil na gisingin na lamang ako kapag may nangyari na. Pero nagising ako. Bukang liwayway na. Tulog si Trasmil at pagsilip ko sa loob ay naroroon ng mag-ina. Sinilay ko si Joe. Nakita ko ito sa likod ng bahay. Nakatayo na para bang may tinatanaw. Lumapit ako kay Joe at nagtanong kung anong meron. Kanina kasi naginip yung anak ko. Gigisingin sana kita kaso pinili ko munang siguraduhin at baka makaba-abala lang. Pero naging mahimbing yung pagtulog, ilang sandali lang eh. Ang ibig mong sabihin, nagbabantay ka din? Ganun na nga Indong. Natagalan ako doon, ako sa pinakababa nag-igib. Di nga nakapuno eh, kasi mahina din yung bukal doon. Halong putik na kapag pinilit ko. Hindi na ako nagsalita. Tingin ko sa gabing yon. Walang kakaibang mangyayari. Nagtataka nga lang ako kasi nga, sa mga puntong ito wala nang presensya ng aswang. Iniisip ko na hindi kaya ang aswang kahapon hanggang kanina lang, tapos umalis na. Yung bakas din, wala na eh. Wala na akong naaamoy na bakas doon.
Hindi makikita ang bakas ng ganitong uri ng aswang. Nasa amoy ng laway nila. Para bang binura. Nang sumapit ng umaga, umalis na naman ako. At sa mga puntong ito ay sumama si Trasmil. Sabi ko kasi sa kanya mukhang nautakan kami ng aswang. Hindi ko alam pero may pagdududa na ako nun. Alam mo yung parang kasabot yung Joe. Yung pag-alis niya kagabi parang pagbibigay alam na ito eh. Yung nangyayari sa kanyang anak tingin ko pasakali lang yun para isipin na wala silang kinalaman. Hindi ko na ito sinabi kay Trasmil. May ginagawa din kasi itong sariling pagsisiyasat nun. Magkakaiba kami ng pamamaraan at magkakaiba talaga na magiging kasagutan. Binalikan namin yung lugar kung nasaan natagpuan ng labi. Naroroon pa rin ang bantot ang lansang nakakalusulasok. Bayabasa na sa unahan. Maliliit na puno ng bayabas tapos ano bang tawag sa puno na yun? An-an sa amin yung maliliit na puno na animoy mahogany eh. Marami doon sa tawid ng kabilang parte ng bundok. Kumbaga may isang paakyat na naman ng bundok doon. Sangi lang ang nagiging pagitan. Sabi ko kay Trasmil, hindi kami uuwi hanggang walang napapala. Kahit kakarampot na detalye lang sapat na para gawing batayan sa pagsisiyasat nun. Ay naman dito, kung ano ang plano ko ay doon din siya. Ngayon, ako ang nauna sa paglalakad. Pahinto-hinto gawa ng may parte ang hirap talaga. May mga damo, baging na makapalat, malay ba namin kung bangin pala dyan diyari na. Hinabot dito ng tanghali. Malayo nang narating namin. Hanggang sa nakatagpo kami noon ng dalawang lalaki. Kaidaran ko lang. Kagad itong nagtanong kung anong daw ang ginagawa namin sa lugar. Sabi ko'y pinag-aaralan namin kung sino yung salarin sa pagdudukot ng bata. Nagulat ako sa naging sagot ng isa. Ang sabi noon ay may hinahanap din daw sila. Bata daw na nawawala. Wala na daw ito sa sala. Natutulog daw ito kasi nga doon naman laging natutulog ang batang yon. Pero nawala at alam nilang may pangyayari na may mandudukot daw ng bata at baka nadukot ito. Sabi ko, kaano-ano nilang nawawalang batang yon. Ang sabi naman ng isa, kaanak. Ang mga magulang nito ay nasa bahay. Balisang-balisa at hindi umano matigil sa pag-iyak. Lalo na't alam din nila ang nangyayaring may nangunguha ng bata. Tapos kahapon lang, may nabalita ang natagpuan na raw ang isa sa mga nawawala pero nabubulok na. Ako po yung nakakita sa labi. Doon lang sa may kabilang parte ng bundok. Albularyo po ako. Gayun din nung kasama ko. Galing kaming Negros, nais po naming tumulong. Dinala kami sa bahay ng nawawala ng bata. Malayo pa mula sa lugar kung saan nagkita kami ng dalawang lalaki. Nayon ito at may magkakahiwalay na bahay. Nakita ko kaagad ang isang tahanan doon na payak at may maraming taong nakapalibot. Tinuro na ng isang lalaki kung saan nakatira. At yun na raw umano yung may mga tao. Nung lumapit ako at nagtanong sa mga magulang, ayon sa kanila'y kagabi pa daw nawawala yon. Mga bandang 11:00. Nagising umano ang tatay ng 10:00 at naroroon pa ito. Pero pagsapit umano ng 12:00 wala na. Ito umano yung mga taong nakapalibot sa lugar. Kanina pa naghahanap sa bata. Napapamura ako. Sunod-sunod ang kaganapan. Hindi na ako nagbigay komento doon. Hindi ko na sinabi pa na baka patay na ang batang yon. Gawa ng dagdag sa loobin lamang ito. Kahit alam kong masaklap din ang sinapit ng nawawala. Umalis kagad kami sa lugar. Naghiwalay kami ni Trasmil at sabi ko sa kanya, mas maganda kung magkahiwalay kami. Yung nayon na yon, wala akong naramdamang aswang pero may mga bakas akong naaamoy. Hindi nga lang ganun kabaho. Siniguro ko ang lugar kung saan pwedeng magtago ang aswang. May liblib na parte pero malayo. Napakasukal. Halos hindi mapasok kung hindi susuot sa mga damo.
Animong daga ako noong sumusuong sa lugar hanggang sa nakarating ako sa napakalaking puno ng buli. At dito ay nakita ko ang mga bakas ng dugo nun. Kinakabahan ako na parang dito pinatay ang bata. Hindi ako nagkamali nun. Sa unahan lang, may mga piraso ng katawan. Kamay, paa, damit na may mga bituka. At doon sa pinakadulo, ulo na ng bata na wala ng mga mata. Napatakip ako noon ng bibigat na suka. Kung kalunos-lunos yung isa, ano to, di ba? Para bang kinain habang naglalakad ang nilalang. Ang problema ko noon ay ang pagpapaalam sa mga tao. Paniguradong isang pamilya na naman ang magdadalamhati. Napaupo ako sa isang tabi. Hindi ko mapigilan ng umiyak. Sa lugar na ito ay may mga bakas ng aswang nun. Pero hindi ko nararamdaman ang presensya ng aswang doon. Wala akong nagawa kung hindi ang bumalik at yon. Ipinaalam ko ng sinapit ng bata at kung saan ito banda. Nagtatakbuhan ng mga tao. Unang anak pa lang pala ito na mag-asawa doon. Nakikiramay pa ako sa inyo. Huwag niyo lang siguro tingnan yung anak niyo. Mas mabuting hayaan na lang muna yung mga kukuha doon kasi nga pasensya na po talaga pero papatayin ko yung may gawa nun. Hindi ako uuwi ng Negros hanggat hindi ko napapatay. Pangako po yan. Sabi ko. At nagmungkahi ng aalis kami noon gawa ng may isang bata pa na parang kukunin ata. Bumalik na kami ni Trasmil sa lugar kung saan naroroon ang bahay nila Joe. Oobserbahan ko talaga tong Joe na to. Kinukubutuban talaga ako sa kanya. Alam niyo ba nung tumambay siya sa likod kung saan nakatingin ng direksyon? Dito mismo sa lugar na pinuntahan namin ni Trasmil yun. Tirik ang mga mata ni Joe at hindi kaagad ito tumingin sa akin nang lumapit ako. Hindong, mukhang kinakailangan pa nating dagdagan ang pangkat natin. Mahilap na mahilap ang aswang. Kung aswang nga ba yan at hindi engkanto? Huwag na, Trasmil. Tayo na lang. Kung may iba pang albularyo na tutulong, hayaan natin sila sa pagsisiyasat. Mas maganda yung dalawa lang tayo dahil malay natin. Hindi natin makasundo yung iba. Lalo na't may taglay na ibang karunungan. Hapon na nang makarating kami sa bahay nila Joe. Ang nadatnan ko noon ay ang asawang si Myra at ang anak na lalaking si Anton. Nakaupo lamang ang mga ito sa lantay na parabang nagulat pa sa pagbungad namin. Nagtanong ako kung nasaan si Joe. Sabi ni Myra, inaantay nila. Nag-iigib daw. Wika ko naman kakausapin ko siya na magpapatulong kami. Kung pwede bang ituro kung nasaan ang isang bukal banda. Tinuro naman ni Myra. Basta dumaan daw muna sa unang bukal. Doon din kasi ang daanan patungo sa ikalawa. Trasmil, dito lang po kayo . Pupuntahan ko yung lugar. Napakunot ang mukha ni Trasmil. Nagtanong ito kung anong sadya ko kay Joe. Di ba, sabi mo kinakailangan natin ng ibang kasama? Gusto ko hindi albularyo. Gusto ko yung katulad ni Joe kasi nga matapang. Tumango ang matanda. Umalis na ako pagkatapos nun. Alam kong naguguluhan itong si Trasmil. Ang mga pagdududa ko kasi noon ay hindi ko pa talaga sinasabi sa kanya. Medyo malayo ang unang bukal. Nang makarating ako dito, napasimangot ako kasi nga may tubig naman sa bukal na yon. Nakasalang pa nga yun sa kawayan . Umaagas ang tubo do bukal. Bakit hindi na lang dito nag-igib ka ako? Ayon kay Myra, kapag walang tubig sa isa, doon sa isa si Joe. Pero meron dito . Basang-basa pang lupa at halatang masagana talagang tubig nito nun. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Kinakapa-kapa ko ng tangan kong dignom na ginawang punyal. Dignom sa sinukuan ito. Kulay abo na kahoy at minana ko ito sa tatay ko. Mga isang dangkal mahigit ang haba at laging nakasuksok sa tagiliran ko yon. Hindi ito mararamdaman ng kung sinong may karunungan o kahit aswang. Gawa ng ang dignom sa sinukuan,
may natural na sabulag. Maliban na lamang kapag inilabas ko ito at nakita ng aswang dahil matatakot talaga. Habang nangyayari ito, nag-uusal ako noon ng malakas na poder ko. Karga lang sa katawan. Dagdag proteksyon na tatag kapag napasubok na sa isang laban. Karaniwan itong ginagawa ng mga biyasang albularyo sa harap ng isang kombate. May daanan, pababa, hindi masukal. Sa pinakababa lang ang masukal. Binabaybay ko lang ang tagas noon ng batis. Naroroon lamang din naman kasi ang daanan eh. May bakas ng tapak sa damo. Hanggang sa napahinto ako nang makita ko si Joe. Nakatayo lang siya doon sa may ilalim ng puno ng mangga. Tanaw na tanaw ko yon dahil nasa itaas ako. Umupo ako sa isang banda para hindi ako makita. Naglakad yon. Umakyat sa puno. Kitang-kita ko mula sa siwang ng mga dahon na umaakyat. Ano kayang gagawin niya, kako? Wala namang bunga yung mangga. Kumabig ako dito sa kabila, na kung saan naman kapag bumaba ako ay hindi ako makikita. Bahala na kahit papahirapan. Kasi ngayong dadaanan ko masikip na damuhan at may mga maliliit na puno. Binilisan ko yung paglalakad. Palubog na ang araw. Hanggang sa nakarating ako sa pagitan ng dalawang bundok. Sangi na dito at may tubig na umaagos doon banda. Sa isip-isip ko, sa ibabaw naroroon ng bukal. Nagsimula ako noong maglakad sa sangi. Maliit na agos ng tubig lang ang meron dito. Parang kanal lang. Dahan-dahan talaga at iniingatan kong huwag makalika ng ingay. Nang malapit na ako sa mangga, dito ay para bang nanigas ang katawan ko nang masilayan sa isang sanga si Joe na nakadikit na animoy butiki. Hindi yung nakayakap pa. Parang nakakapit ng walang kahirap-hirap. Nakapatiwarik pa ito. At ang ulo nito ay nakatingin sa isang direksyon. Boom! Sabi ko na nga ba, aswang ito. Ang galing niya. Isang aswang si Joe na mananawag. Kadalasan sa mga uri ng aswang na ganito, nasa ibabaw ng puno nagtatawag. Pwede ding sa bubungan lang. Medyo maliksi ang aswang na ito at hindi ito naglilika ng mga ingay kapag kumikilos. Tahimik pa sa pusa ang bawat takbang. Kapag lumapit ako, paniguradong maaamoy na ako ng hayop na ito. Mabuti at nasa ibaba ako banda. Nasa sangi pa tapos may tubig. Kung nagkataon na nakapabor ang hangin patungo sa kanya, paniguradong kanina pa ako nito napansin. Iniisip ko yung gagawin. Aantayin ba o doon na lang babagatin sa bahay niya? Posibleng itong si Maria aswang din eh. Walang iyang klase ng kampo ng dilim. Alam kong may magsasabi sa inyo na kapag albularyo, malalaman kagad ng isang tao kung aswang o hindi. Mali. May aswang na sobrang galing. Oo, at mararamdaman ang presensya ng aswang doon sa lugar nila o bahay nila Joe. Pero hindi direkta sa kanya o maging sa kanyang asawa. Nasa magkakaibang direksyon. Linlang ang tawag doon. Kayang gawin ito ng isang kubot. Pero mas magagaling ang mananawag o sampit. Yung kubot maiilang kapag may albularyo. Pero itong mananawag, pwede pang makipagkwentuhan ng harapan at hindi talaga malalaman ng pagkatao. Hindi din ito nag-aan yung aswang. Tao lang ito na parang may isa pagkakanibalismo. Malakas at malikse pero tao lang ang wangis. Hindi pangit, hindi mabaho at kung kumilos, taong-tao talaga. Minabuti kong bumalik. At least kilala ko na. Ngayon ang gagawin ko na lang is sasabihin ko kay Trasmil na ito ang salarin at posibleng kasamang asawa. Makikisama kami ng walang iisiping kakaiba sa amin. Kumbaga, kung ano yung pagbungad namin, yun pa rin ang ipapakita namin sa kanila. Siniwalat ko ng palihim kay Trasmil nang makarating ako. Gulat na gulat ito. Nagtanong pa kung sigurado ba ako doon. Sige, pakisamahan natin.
Yung pag-alis ni Joe kagabi, yun na nga yung mga sandali na mimiktima na naman yun eh. Yun din yung naisip ko, Trasmil. Tugon ko. Dagdag ko ay hindi uuwi kagad si Joe. Tingin ko may mamatyaga itong mabibiktima. Kapag bumalik na yun ay ayain namin ng inuman. May ilalagay ako sa alak. Tumangulang si Trasmil sa may babaan ng bahay na ito ay may tindang tuba doon. Pinabili ko si Trasmil. Pagkabalik nito gabi na eh, at hindi pa rin dumadating yung Joe. Ang asawa at anak tahimik. Wala na yung pagkataranta nila na para bang wala ng banta. Gaya ng naging plano ay magkukunwari talaga kami noon. Hindi ko naman nakita doon sa babaan si Joe, Maria. Walang iya talaga yan, no? Hindi kaya bumaba ng nayon yun. Hihingi sana ako ng tulong eh. Matapang pa naman yun. Mantakin mong nag-iigib sa gabi kahit alam na nga may banta ng aswang. Sambit ko noon. Habang nasa lantay kami at nagsisimula ng magtagay. 2 galong tuba ang binili. Ay naman dito kay Myra. Minsan kasi kapag nag-iigib daw ng tubig ay may pinupuntahan. Pwedeng sanayon kasi nga bibili ng mauulam. Pwede ding doon sa kumpare niya. Antayin niyo na lang. Hindi pa naman kayo kumakain. Uminom na kayo ng alak. May sinaing ako dito tapos may inihaw na tuyo. Pasensya na, ito lang yung kaya namin ha. Nako, wag mo nang intindihin kami. Kumain na kami kanina. Tsaka tuba naman to. Hindi nakakabutas ng bituka. Pasado 8:00 nang dumating si Joe. May sinangayang tubig na buhat ito. Walang ano-ano namang inaya kaagad namin ng inom. Sabi niya hindi daw siya umiinom pero pinilit ko. Wika ako noon, nalaman ko na kung sino ang aswang at manghihingi kami ng tulong sa kanya. Napansin ko kasi ang kakaibang tapang nito. Saan ba banda yung aswang na yan? Punta natin. Sabi ni Joe. May kakaibang reaksyon pa yung mukha na parang galit eh. Sabi ko naman inom muna kasi nga pampalakas ng loob. Sige na, ubusin na natin to. Sakto para may sapat talagang baon na tapang tong kasama ko. Takot to sa dilim eh. Sabi ko noon. Napapayag ko si Joe. Uminom. May pinitik akong lason. Hindi ito nakakamatay. Isang uri ito ng lason na mag-aamok talagang tatamaan. Magbabago ang mood. Marunong akong manglason. Wag na kayong magtaka dahil kadalasan sa mga biyasa marunong eh. Marunong nga kami sa kulam eh. Ilang sandali nang tamaan na si Joe ng lason. Pansin kong bumigat ang boses niya. Siniko ko si Trasmil. Kumindat naman sa akin ito. Ano mang gawin ito na hindi ko magugustuhan. Papatayin ko kagad. Kinukumpirma ko pa kung pati ba itong asaway aswang din. Malalaman naman yan kapag may kakaibang ikikilos ito sa oras na iwanan na si Joe ng bait. Anong ginawa nyo? Ba't parang may nakahalo sa alak? Nanlaki ang mga mata ko nun. Galit na galit ang titig nitong si Joe. Kagad kong binunot ang punyal na dignom at dito ay muling nagsalita ang lalaki. Kung iniisip nyo na ako ang salarin, nagkakamali kayo. Aaminin ko aswang ako pero hindi ako ang nagdudukot ng bata. Naramdaman kita kanina, Indong, na naroroon ka sa may sangi. Wala na akong dapat pang itago. Nakita mo na eh. Magaling ka magtik-tik pero alam ko may gagawin kayo sa akin. Dito nyo sinimulan sa alak. Hindi nyo lang napansin ako konti lang inom ko at tinapon ko ng pasimplang iba. Lilinawin ko lang. Maging ako hinahanap ko rin yung salarin. Mautak siya. Itinapon niya yung labi dyan lang sa malapit para makapagkamalang ako. Kilala niya ako pero hindi ko siya kilala. Wika ni Joe. Sabi ko naman kung hindi siya ipatunayan niya. Kasi nga sa pagkilatis ko, isa siyang mananawag. Matapos ko lang magsalita ay nagiba ang kulay ng mga mata nito. Hindi siya mananawag. Kubot. Lalo na yung buhok niya. Gumagalaw-galaw. Wika pa nito ay hinaan lang daw ang boses kasi nga hindi alam ng kanyang asawa ang pagiging aswang niya noon.
Ayun, sabi ko mali ako. Kamuntikan ng madali si Joe. Matinik din yung kubot eh. Hindi din kagad makikilatis. Pero naroroon ang presensya. Ayon pa dito kay Joe, binuran niya ang mga bakas niya kasi nga nilagyan ng puder ni Trasmil. Alam niyo bang parang sinadya ng tadhana? Maya-maya lang habang nagkakabistuan na kami doon, biglang dumating itong si Lola Istuning. Ang apo daw niya parang nawawala sa katinuan. May tumatawag na naman dito. Walang ano-ano'y pinunta namin ang bahay ni Lola Istuning kasama si Joe. Kaagad kong sinabi sa kanya na total aswang naman siya matyagan niya ang lugar. Habang kami ni Trasmil nun, oobserbahan namin ang bata. Parang baliw. Tinali ito ni Lola Istuning tapos laging sinasabi na may tumatawag sa kanya. Hanggang sa bumalik si Joe at dito'y sinabi niyang nakita na niya ang salarin. Nasa ibabaw din umano ng puno. Pinuntahan namin. Naroroon nga. Nasa likod lamang yun ng bahay nila Lola Istuning. Nag-usal ako ng malakas na parusa. Itong si Trasmil, Tigalpo at Kapos ang pinakawalan. Habang si Joe ay umakyat ng puno at kinukulit ang aswang. Babae ang nilalang. Pinahiram kami ng flashlight ni Lola Istuning at kitang-kita talaga yon. Nasaan yung tao lang. Hanggang sa nalaglag na ito doon at parang gusto pang sumunggab sa amin pero sinakal na ito ni Joe. At walang kahirap-hirap na pinatay. Pinagkakalmot ang muka. Kinagat ang leeg at talagang binalahura. Mura ng mura si Joe at sinabing pati anak niya balak pang tawagin. Mabuti na lang at aswang din siya. Nahirapan umano siya dahil nga mailap din. Nakatulad niya pero mas magaling magtago kumpara sa kanya. Kinabukasan, nabulabog ang lahat. Dahil nga kilala pala sa lugar itong babaeng mananawag. Alam niyo kung sino? Anak lang naman ang tumulong sa mag-asawang si Nelly at yung gwardya. Mura ako ng mura. Ito yung kumuha sa amin para tumulong sa pagsisiyasat kung ano ba talagang dahilan kung bakit nawawala yung mga bata. Ito ang may-ari ng lupaing pinagtirikan ng bahay nila Nelly. Galit na galit sila Nelly nun. Sinugod ang tirahan ng aswang. Sumama kami. Nagkagulo. Wala umanong alam ang mga magulang noong aswang na anak pala nila ang mananawag. Ampun lang daw nila yon at malaki na ng kupkupin. Hindi na namin pinakialaman ang kaguluhan. Si Joe, sinabihan kong suriin kung aswang ba mga magulang ng mananawag. Mas malakas ang pagdama ng aswang at malalaman talaga pero ayon kay Joe, hindi daw. Na parang nagsasabi ng totoo na walang alam ang mga ito na aswang ang kinupkop. Walang ano-ano'y sumibat na kami doon sa lugar. At baka madamay pa. Sapat na yung nalutas ng problema. Kamuntikan pang mayari si Joe Patay dapat ito kung hindi ako nakapagpigil nun. Mabuti na lang talaga. Malupit ang mananawag. Sa Katagalugan ito engkanto. Tapos nangunguha din ng bata. Pero engkanto nga ba? O hindi kaya aswang?